Bumilib si Koki Kamida ng Kamida Promotions kay John Real Casimero dahil sa kakaibang karisma na taglay ng tinaguriang Cuadro Alas. Hindi lamang sa loob ng ring nangingibabaw si Casimero, kundi pati na rin sa kanyang presensya at paraan ng pakikisalamuha sa mga tao. Kahit sa simpleng paglabas sa publiko, agaw pansin ang kanyang kumpiyansa at natural na karisma na tila nakakahawa. Para kay Kamida, malaga sa isang boksingero ang pagkakaroon ng personalidad na kayang magdala ng sarili sa harap ng fans at media. Dahil dito, nakita niya itong si Casimero bilang isang asset na hindi lang sa laban, kundi pati sa pagpapasigla ng interes ng mga manunood. Dagdag pa rito, napansin ni Kamida na si Casimero ay marunong magpatawa at magipagbiruan na nagdudulot ng mas magaan na atmosphere sa anumang okasyon. Kahit seryoso ang laban sa boxing, naipakita ni Casimero ang kanyang pagiging palabiro at palakaibigan na nakakainganyo sa mga tagahanga. Para kay Kamida, bihira ang ganitong kombinasyon ng tapang, talento at kakayang magpasaya ng tao. Naniniwala siya na ang ganitong karisma ay hindi lang nagpapalapit sa mga fans, kundi nagdadala rin ng dagdag na halaga sa bawat laban. Sa huli, mas lalong tumibay ang paghanga ni Kamida dahil nakita niya ang kakayahan ni Casimero na maging inspirasyon at nagbibigay ng kapanapanabik na labang paparating. Sa mundo ng boxing, madalas na isang pagkatalo ang nagpapabigat ng luwika ng karera ng isang atleta. Fight anyone, face the hardest fights, but lose and you're sideline. Ito ang binitawan ni Jason Moloney, na dating WBO Bantamweight Champion mula sa Australia, na kamakailan lang ay natalo sa kamay ni Tenshin Nasukawa sa Japan, kung saan siya ay natalo via unanimous decision noong February 24, 2025. Gayunpaman, sa halip na magtago mula sa spotlight, pinili ni Moloney ang kabaliktaran. Siya na mismo ang nagbukas ng posibilidad na makarap ang isang alamat ng boxing. Sinabi niya, "I always wanted that fight with Nonito. I always felt I could beat him." Si Donaire ay isang future Hall of Famer. Ngayon ay may record na 43 wins, 8 losses at 28 knockouts. At sa edad na 42 anyos, hawak niya ngayon ang Bantamweight Interim WBA title matapos salunin si Andres Campos noong June 14, 2025 sa Buenos Aires. Isa siyang buhay na alamat, patunay ng disiplina at karanasan ay hindi basta-basta nawawala. Noong 2022, nag-face off sila ni Moloney sa WBA Convention, isang tagpo na hindi natuloy sa ring sa kabila ng magkabilang pagkatalo sa kanilang career paths. Ang bagong kabanata sa karera ni Jason Moloney ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang susunod na makakalaban niya. Ito ay tungkol sa muling pagkapukaw ng interes, pagsagot sa hamon, at pagbabalik sa pwesto bilang isang seryosong contender. Sa pamamagitan ng pagiling na laban kay Nonito Donaire, siya ay naghahanap ng redemption laban sa isa sa mga pinakadakilang bantamweight sa nakaraang 2 dekada. Mga kakwento, si Moloney ay tila sumisigaw, "I will fight anyone." Ano pa ang hinihintay nyo? Ang laban ay hindi lang pisikal. Ito ay isang paglalakbay ng determinasyon, pagpupunyagi, at posibleng muling pagsikat. Sa hindi pa nakakalam, si Moloney ang nakatalo sa lakas ×10 ng Pinas na si Vincent Astrolabio. Ikaw ang kwento, dapat na bang kasahan ni Donaire ito at may paghiganti na ang asero? Kaya comment mo na sa baba ang opinion mo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jason Omega, kay kakwentong Kiko YouTube TV, kay kakwentong Nicolas De Los Reyes, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.